Hi guys! Today, i-share ko sa inyo kung paano gamitin ang VLOOKUP with import range. So first, what is VLOOKUP and import range? First, VLOOKUP is vertical lookup when you need to find a data from a table or another file. While import range is importing a data range from spreadsheet to another. Before natin gawin ang VLOOKUP with import range, mag-separate example muna tayo for VLOOKUP and import range. Para later, pag nag-combination na tayo ng formula, mas madali natin siyang maintindihan. So first is VLOOKUP. Paano ba gawin ang VLOOKUP? So first, type equal VLOOKUP. Select natin yung search key or yung identifier natin para makuha natin yung value na gusto natin. So, select natin to A2, data range. Dito natin kukunin yung value na gusto natin makuha, which is status. So, dito sa file 1, from employee number to status. So, next is, index. So, yung index is pang ilan ba yung status sa sinelect natin na data. So, pang ilang column siya. So, 5, employee number 1, column 2, department, column 3, gender, column 4, age, and lastly, column 5, status. So, 5, comma. So, dito, lagyan natin kung 0 or false if exact match or exact value. Then, 1 or true if approximate value ang gusto nating makuha. So, ngayon, ang gusto natin is exact match. So, 0 or false lang. Enter. So, ayan. Married yung status. So, double check natin if married nga ba si employee number 30. Search natin sa file 1. So, ayan. Ito yung employee number 30 and then married. So, tama naman. So, drag natin. So, ayan, single, si employee 25. Tingnan din natin, just double check. Ayan, tama, single. So, next na natin is import range. Type equal, import range, then spreadsheet URL. Ito yung pagkukunan natin ng data na gusto nating i-transfer from this sheet. So, punta tayo sa file 2. Copy natin yung URL or yung spreadsheet key. So, para mas maiksi, copy lang natin yung spreadsheet key after ng D and before edit. Copy. Balik tayo sa file 1. Type quotation. Paste natin yung spreadsheet key, quotation, then, comma, then range string or yung dataset na gusto nating i-import from file 2. Then, ang gusto natin makuha is employee number to first name. Copy lang natin yung sheet name. Balik tayo sa file 1. Quotation. Paste natin yung sheet name. Exclamation. Then, yung column na gusto natin makuha. So, from column A to column E. Column C, rather. Then, quotation, close parenthesis, enter. Then, mag-error siya. So, kailangan natin i-click yung allow access. So, ayan. Ito na yung na-import natin na data from file 2. So, makita nyo, same lang. So, pwede din dito natin ikuha or import is yung A to B lang. So, pwede natin siyang palitan. B. Ayan. So, kung gusto nyo hanggang row number
36 lang. So, pwede din natin siyang palitan. So, lagay natin A, then lagay tayo ng B, 36. Ayan. Add din natin yung A1 para mag-show din yung header. Ayan. Employee number and last name. So, next na natin is yung combination ng VLOOKUP and import range. Ito yung gagamitin natin na template for VLOOKUP with import range formula. Then, gawin muna natin yung import range para later, pag kinumbine na natin siya sa VLOOKUP, mas madali nating maintindihan. So, type natin equal import range spreadsheet URL or spreadsheet key. Type muna natin, quotation. Kunin natin sa file 1. Ito yung dataset na pagkukunan natin. Then, after D, before edit, copy. Balik tayo sa file 2. Paste, quotation, comma, quotation again. Then, copy natin yung sheet name ng range string sa file 1. So, ito yung data natin. Copy yung sheet name. Balik tayo sa file 2. Pero, ang column na kukunin natin is from A to H. Kasi, yung employee number, ito yung magiging identifier natin para makuha itong department and SS number, team number, and pag-ibig number. Paste natin. Exclamation from column A to column H. Quotation, close parenthesis, enter. Again, kailangan muna nating i-allow para mag-sync yung data. So, ayan. Ito na yung import range na gagamitin naman natin later sa VLOOKUP as range. So, copy muna natin itong formula na to. Then, delete na natin. So, dito start tayo ng VLOOKUP. Search key. So, ito yung sinasabi ko kanina na magiging identifier natin, employee number, comma, range. Again, yung sa import range na ginawa natin, ito yung ilalagay natin na range or array or table na pagkukunan natin ng information. Paste, comma, index, pang ilang column yung department dun sa dataset na kinuha na natin or dito sa file 1. So, pang ilan si department, pang number 2. So, lagay natin 2, comma. So, ang gagawin natin dito or ilalagay natin is 0 kasi exact match yung gusto natin makuha. Close parenthesis, enter. So, ayan. Merchandising. And then, copy na lang natin to para makuha yung ibang data na gusto natin ma-look up. Copy. Then, paste. So, pang ilan si SSS number. So, balik tayo sa file 1. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. And then, si team naman, pang 7 and pag-ibig, pang 8. So, lagay natin dito. Ang papalitan lang natin is index. So, lagay natin 6. Paste uli natin. Again, si team number pang 7 na column. And then, pag-ibig, pang 8 na column. So, ayan. So, first, tingnan natin si employee number 43 if tama ba. Merchandising. Ayan, tama. Then, ito yung SSS number niya. Ayan, same. Ibig number, team number. Ayan. So, drag na natin to. So, ayan na siya. Na-capture na yung gusto natin makuha, department, and then these numbers.
for all the employees listed sa template natin. So, yun lang. Thank you!